Magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una po, ginawa ko po ang bidyong ito hindi para sumikat kundi para magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa pag-invest sa stock market or Philippine Stock Exchange, global stock market, at pwede nyo rin po itong ma-apply sa pag-trade or pag-invest gaya ng commodities, indices, bonds, at cryptocurrencies. Marami akong nakikitang post sa social media ng mga stockholder or planong maging stockholder na walang kaalam-alam sa pinasok nila at magtatanong sa social media kung ano ba ang magandang stock or investment na bibilin or papasukan. Sa panahon po kasi ngayon, maraming kumalat sa social media na nag-hype or nag-pump and dump system ng mga stocks at iba pang investment ng kawawa ay mga baguhan. Yung mga nag-hype na yun, sila ay nakabili na sa mababa na presyo at medyo malaki yung volume. Then after that, mag-post sila sa social media na yun ang magandang bilhin at kung umangat na ang presyo kasi marami nang nakabili at kumita na sila or naabot na nila yung gusto nila na presyo, e bebenta na nila ang hawak nila na stock. At dahil sa malaki ang volume na hawak nila na stock, ay babagsak ang presyo. Kawawa ang mga bumili sa taas kasi malaki ang lugi nila or baka umabot sa maubos ang puhunan nila. Kapag nasa bottom naman or mababa na ang presyo ng stock, bibilihin na naman nila ulit ng marami or malaki yung volume at i-hype naman nila ang stock sa social media para tumaas ang presyo. Kasi nga, marami yung bibili kasi sinabi nila na tataas na kung sasabay kayo at magkamali, maaring maubos ang inyong perang naipon at pinaghirapan. Tandaan, mag-invest lamang ng pera na hindi nyo gagamitin agad-agad at huwag maniniwala sa mga post sa social media kung ano ang magandang stock or investment. Kaya pag-aralan natin ang fundamental at technical analysis at ito-combine natin or imimix natin yung paggamit nito. Kaya tinawag ko itong hybrid traders or investors. So gagamit tayo ng fundamental at technical analysis. So maaari yung iba sa inyo, matagal na sa stock market or nagtitrade, matagal ng trader, gumagamit ng technical analysis. So pwede nyo po itong uh, magamit yung fundamental analysis, lalong-lalo na sa pag-invest sa stock market. So, fundamental analysis versus technical analysis. Ang fundamental analysis ay nagfo-focus sa intrinsic value or fair market value. So, hinahanap natin, pag sinabi nyo intrinsic value or fair market value, yun yung pinaka-tamang presyo sa isang stock na yon. So, hindi tayo bibili na lagpas-lagpas sa tinatawag na intrinsic value. So, habang ang technical analysis naman ay nagfo-focus sa paggalaw ng presyo gamit ang mga charts at technical indicators, ang fundamental analysis at technical analysis ay may kalakasan at kahinaan. Marami mga traders at investors ang gumagamit ng pinagsamang fundamental analysis at technical analysis. Sa una, medyo mahirap, pero kapag nasanay ka na at dagdagan nyo lang ng sipag at tiyaga, matutunan at matutunan nyo rin. Tandaan, yung pag-invest or pag-trade, hindi nyo yan matutunan sa loob lamang ng isang araw. So, maaring yung pera nyo or sa unang ano nyo ay yung kapital nyo ay maubos or babagsak. So, okay lang yan. Importante nakagain kayo ng experience. So, tandaan, mag-invest lamang na kung saan na kaya nyo yung pera nyo ay hindi maubos
or ano lang po, konti lang sa una. So fundamental analysis at technical analysis, no? So sa fundamental analysis, tinitingnan natin yung company analysis, industry analysis, microeconomic condition, future profit outlook. So marami tayong mga tinitingnan, no? So yung iba, nahirapan sila sa fundamental analysis. Sabi nila medyo matagal daw or medyo mabusisi. Totoo naman po yun. So kaya yung iba, mostly, nagpo-focus na lang sa technical analysis. Gumagamit ng price charts, indicators, at oscillators at iba pang technical analysis indicators. Fundamental analysis. Ang fundamental analysis ay nagfo-focus sa intrinsic value or market value, discounted o tamang halaga ng stock. Kung ang fair market value ay mataas kumpara sa price ng stock, ito'y tinatawag nating undervalued at maganda bilhin kasi discounted price. Kung gusto mo mag-invest para sa matagal na panahon, mainam na pag-aralan mo ng gusto ang fundamental analysis. Di tulad ng traders, hindi mo susubukang kumita mula sa short term na pagbabago ng presyo. Naghahanap ka ng investment na tumataas ang halaga kahit pa ibaba ang presyo nito sa market sa kasalukuyan. So yung intrinsic value sa mga susunod nating videos, yan yung pag-aralan natin kung paano yan i-compute at kung saan yan makikita. So maaaring iba sa inyo, meron na kayong mga broker, yung iba naman nagsa-start pa lang, hanap kayo ng mga video dito sa YouTube na kung saan ituturo sa inyo paano mag-open ng account. So hindi po ako magre-recommend kung ano yung broker na ano nyo. Kayo na lang po bahala kung ano yung ang gusto nyo broker na gagamitin. So kailangan natin ng broker para makabili tayo ng stock sa isang company. So napaka-importante na tinatawag nating fair market value or the intrinsic value. So yan yung ano natin, pag-aralan natin sa sunod, i-compute natin yan. So yung iba naman na meron na kayong broker or matagal na nag-invest sa stock, so lahat ng mga detalye dyan, gaya ng valuation, so dyan yung makikita yung mga valuation ng isang company mo. Kung fair market value pa ba siya or overvalue na. So hindi tayo bibili syempre ng overvalue na. Yun yung mga bibili lang ng ganun ay sila yung mga na-hype sa social media. So, sa fundamental analysis, tinitingnan natin kung maganda yung pag-manage ng company or kumikita pa ba sila. Kasi merong ibang company, maganda naman yung ano nila, yung front nila, but actually, bumabagsak sila dahil sa mga utang nila or sa mga loans. So, yun yung mga inaalam natin regarding sa fundamental analysis. So pag tumataas yung earnings ng company, syempre, yung ibang company medyo galante, magbibigayan sila na tinatawag nating dividend. So para maingganyo pa yung mga investor nila para bibili kasi yung dividend na yan depende sa kanila. Magbibigay sila niyan every annual or at certain period of time. No? So merong ibang company nagbibigay ng 10% sa current market value nila or sa fair value nila. So pag 10%, mataas na yon. So parang bonds na rin siya. At talong nyo pa yung mga nagsisavings or nagta-time deposit. No? Kasi nga 10%. So yun yung kagandahan ng fundamental analysis. Kasi nga doon mo makikita kung maganda yung performance ng isang company.
So dito naman tayo sa tinatawag nating technical analysis. So mostly ng mga traders ngayon, ito yung ginagamit nila sa pagtitrade kasi nga chart lang yung tinitingnan or madali lang yung ano nila. So tandaan nyo, ang technical analysis naman, pinag-aralan mo ang paggalaw at pattern ng isang investment para hulaan ang paggalaw nito sa pagdaan ng panahon gamit ang chart na kung saan makikita ang presyo ng stock sa mga nagdaang araw, linggo, buwan at nakaraang taon. So, gumagamit ng technical indicators gaya ng candlestick, volume, MACD, moving averages, RSI at iba pa. So, laging tandaan ang technical analysis ay hindi bulang kristal na mapipredict ng tama ang hinaharap. Gagamitin natin ito para matukoy natin ang tamang pagpasok o pagbili ng stock at paglabas o pagbenta ng stock depende kung naabot mo na ang gusto mo market value or presyo. Gusto ko lang po klaruhin na hindi po ako eksperto sa stock market or guro na magaling sa stock market at iba pang investment. Kasi po, kung ako ay isang eksperto or guro, di ko na kailangan magtrabaho. Kasi sa trading or investment lang, tiba-tiba na ako. Ang payo ko po ay huwag basta maniwala sa mga guro na mas kumikita pa sa seminar at membership fees kaysa sa stock trading or investing. Marami po kayong makikita na video sa YouTube, hindi nyo na po kailangan magbayad ng mahal para lang mag-seminar sa halip gamitin nyo na lang po ang pera nyo para makapagsimula ng investment na gusto nyo. Pero bago kayo magsimula sa stock market or kahit anong investment, pag-aralan nyo po muna para hindi masayang ang pera na pinaghirapan nyo po na kinita. So disclaimer lamang po, hindi po ako nag-offer na kahit anumang seminar or investment. Palaging tandaan, mag-trade or invest lamang ng pera na kung malulugi or maubos ay hindi sasama at makaapekto ng gusto, makatulog kayo ng maayos at may peace of mind. Kapag kaya nyo na at nasanay na kayo at komportable sa pag-trade or pag-invest, pwede nyo na dandahang lakihan ang inyong puhunan. Abangan nyo po ang mga susunod na video, ipaliwanag po sa inyo ang tamang pagpili ng fair market value or tinatawag nating intrinsic value, kung saan makaka-discount tayo sa pagpili ng stocks gamit ang fundamental analysis at tamang entry or buy at exit naman or sell gamit ang technical analysis. Maraming salamat po at God bless. Sana may natutunan kayo kahit konti. Thank you.